Ano, sa Lumi na kayo na traffic? Sa Lumi na kayo na traffic? Oh, ba't nandiyan ka? Laki-laki mo dyan, ah. Yeah, you know, there's a big parade of trucks and vehicles. Oh, why your faces are not good? Everybody is ano? Tired? No. Ano? Everybody is mad at everyone. Why? Driving. Mad at I'll tell you later. We'll tell you later off camera. Snappy, ha? Too many idiots. Look, guys. Ayan na, may bumibili nga eh. Wala eh. Ayan, 50, snappy. Ayan na, ayan na. Alis na dyan! Tama, meron pa. Ayan guys, ito yung isa. Nandun pa yung isang box. Presyohan na natin kasi di-display na natin. No? Kasi tingnan nyo guys. Kanting ka. Tingnan nyo naman. Diba? Ano na. Wala nang laman. No? Ito konti na lang din. Ayan. Hi guys! Mami Park is here. Ayan. Gabi-gabi na lang. Tayo ay nagkakasama-sama. No? Maputlang na. Excuse me. Maputlang mami. Nagpalit po ako ng kape. Ang kape ko po ay Nescafe Gold at saka konting sugar. Yan, no? Black na yung coffee natin. Nagpalit ako ng kape kasi feeling ko grabe na ngayon ang aking pagdating sa 3-in-1, sobra na, no? So, yan. Magandang gabi sa inyong tanan. Maulan-ulan po dito ngayon. And ang topic po natin na pag-uusapan ngayon ay maganda rin, mahalaga. Magkakaroon din kayo ng idea, no? Para doon sa mga nagnanais na madagdagan ng kanilang mga puhunan na pwede naman na mag-invite ng investor or nang mag-i-invest sa inyo. So, pwede ka mag-anak, pwede kaibigan, pwede kahit sino, basta kayo ay katiwa-tiwala, no, ng mga kasari. Okay, ayan. So, ito ay karugtong ng ating pinag-aralan kagabi. Karugtong ito ng pinag-usapan natin kahapon na kung saan nagtanong si Ma'am Pearly Shell na may nagnanais na kamag-anak niya na mag-invest sa kanyang hanap buhay na pag-iitlog. So, yung topic natin guys kagabi or kahapon, umikot po iyon sa negosyo ng pag-iitlog. Medyo madali siya sa akin na i-discuss. Bakit po? Kundi kasi, I've been in a egg business for almost 18 years, 16 years, ganyan. O, sabihin na natin for almost 20 years. Kumbaga ba, mas naiintindihan ko kung paano gagana ang hanap buhay na pag-iitlog. Kasi, yung nagtanong po sa atin na si Ma'am Pearly Shell, ang negosyo niya po ay pag-iitlog. Okay, ngayon, regardless kung ano ang hanap buhay. Kasi, iikot naman ang ating topic ngayon sa tanong ng ating viewer. Pero bago yan, syempre, shoutout muna natin ang mga nakinig, ang mga nag-participate sa ating pagninilay kagabi or sa last video natin. Okay? So, ito, napakaganda ng topic natin din ngayon. At malaki talaga ang maibibigay sa inyong idea nito, no? So, ang kagandahan nito is hindi ka masasabak sa pangungutang. There's no such thing as requirement. Pero syempre, bilang proteksyon ng mag-i-invest sa'yo, magkaroon ng kasulatan. Kung ikaw ang investor at kung ikaw naman ang may-ari ng negosyo, maganda na kapag may mga ganyang involved ang money, syempre kailangan black and white. Paalala, no? Okay, so Lornzy OFW Kuwait, watching Mami Park, the best. Wala na akong masasabi. Hehehe. Yeah, sabi niya. And then, Bonifacio Lenny, ayan, hi Mami Park, nice video, watching ako here. Thank you po, Teresita Baron 4944, galing talaga, clap. Thank you, tutuwa ako, no, salamat sa inyo, love you all. Ayan, si Ma'am Pearly Shell, no, yung ating commentor na nagkaroon nga tayo ng topic, is sabi niya, thank you Mami Park, sa mabilis na response. Actually, relative ko yung gustong mag-invest sa aking business. So, hesitant ako kung mas okay ang between loan or accept the offer of my relative to invest. Saan ba ako mas maluwag makakabayad? Smooth naman po ang flow ng business, need ko lang talagang mag-expand dahil di ko na ma-meet ang demand ng mga suki ko. Sabi mo nga, that's a good problem. Mataas ang demand, less ang supply. Na need ko isolve. Salamat po ulit sa sagot, naiintindihan ko na po. Now, Ma'am Pearly Shell, I do hope you are still watching right now. Kasi mas may magandang idea ako na maibibigay sa'yo for today's video. Mas magiging safe at mas less ang dadating na panahon na kayo ay magtatalo ng iyong kamag-anak para walang away, no? Medyo mas clear ang magiging topic natin ngayon at idea kung anong pwede mong gawin para hindi ka na mag-loan, okay? Wala namang problemang mag-loan, no? Actually, at least sa loan, wala kang kausap, talagang
bangko ang kausap mo or talagang sa kung saan ka man maglo-loan ang kausap mo. Wala kang iniistorbong kamag-anak, kaibigan, or whatsoever. But syempre, para sa less hassle and also yung makatulong ka din sa mga kamag-anak mo, sa mga nagnanais na makapag-invest sa hanap buhay mo. Okay. Sana nakikinig ka hanggang ngayon. Dorothy Joy Cruz, dash IZ4P. Ayan, sabi niya, yung tumatango ka habang nagtatanong si Mami Park, nagigets mo ba? para kitang kaharap, Mami Park. Ayan, mahilig po kasi talaga ako magtanong, nagigets ba? Kasi kung hindi naman magigets, pwede po kayong magtanong. Sabi ko nga, kung may hindi nagigets at may mas gusto pang linawin, we can repeat the vlog or magkakaroon pa tayo ng mas further explanation dito, no? So, ang kagandahan, kayo yung nagtatanong, you give me idea na makapag-topic. Kasi kung lagi na lang ang iba-vlog ko is yung hauling, ganyan, displaying, walang sense kasi para sa akin. Para sa akin, hindi normal yon, hindi na basic. Ayokong magbablog basta-basta nung ganon, no? Kaya ginagawa ko lang siya pang intro. Kapag meron tayong mga learnings, mga pang intro ko na lang yun. Kaya hindi ako gumawa ng intro talaga eh. Dahil sabi ko, ang gawin ko na lang pang intro is yung kasalukuyang ginagawa ko, pinamimili ko, yung mga ganyan-ganyan, no? Yung mga activities, ganon. Okay, Winnie07, nice topic, Mami Park. God bless. Thank you, Ma'am Winnie. Angel Okati Boss 1689, Mami Park, sa GCash na lang, mag-invest ako sa'yo. Hindi niyo po ba alam kung gaano kalakas ang GCash dito? Pero hindi ko po siya kinakarir. Alam niyo po kung bakit? Sa busy, hindi ko na kaya. Ay, wala akong time. Buti sana kung may galamay ako na katulad ni Angie, na pati GCash alam gawin. Si Ate Ana, hindi natin maasahan sa ganyan. So, also si Daddy, syempre, baka malito. So, kaya, ang tanging ino-offer ko lang dito ay yung GCash na kung gusto nilang bayaran yung kanilang, yung kanilang binili. Pwede nilang bayaran without additional charge, kundi yun lamang amount na binili nila. Yan. Mama Neng's Vlog 8587, good Mami Park, nagkaroon ako ng idea. God bless us all. Clarissa Aragit 3570, good evening Mami Park, always watching. Ellen Pilar, Mami Park, dami pong natututunan sa mga video nyo. Ayan. And then sabi din niya, God bless you, love you Mami Park. Love you all. Ayan. Na Arlene Gonzalez 7907, nag-share ako sa video mo about sa pag-utang, pandagdag sa sari-sari store. Isinend ko sa anak ko kasi meron siyang sari-sari, kaka-open lang, siguro mga 4 months na. Ako ang nanood sa'yo kasi plano kong mag-open ng sari-sari store, also pag for good ko. Pero nauna ang anak ko, kaya nag-send ako sa kanya ng video mo. Thank you very much, ma'am, ha. Arlene Gonzalez ulit, sabi niya, gandang hapon, Sunday, Mommy Park. Kasi Sunday kahapon. No, it's Monday today. Ayan, sabi ni Acedo Joselito 3314, idol kita sa pagsasari-sari store. Salamat po. Kinikilig talaga ako, ewan ko ba. So, ayan. Pero meron tayong babasahin dito, no, na comment na tanging ito ang ating dito iikot ang ating ang ating topic. So shout out to Den 9337. Ang tanong niya. Ang tanong po, Mami Park, paano malalaman ng investor kung magkano ang kinita ng isang buwan? Pwede po ba siyang madaya ng pinag-investan niya? Ayan. So ito tanong. Ikaw ba ang investor o ikaw ba ang ikaw ba mandadaya o ikaw ang dadayain? Charot lang, no? So dito papasok ang lahat ng learnings na iikot sa tanong mo sa Den 9337. Okay, so napakagandang topic. Makinig mabuti. Listen carefully, everybody. Ayan. Sana maano ko na. Okay, alam niyo, excited ako dito sa topic na to kasi sana si Ma'am Pearly Shell nakikinig pa rin hanggang ngayon sa ating topic, no? Siguro para ma-notify ko siya, magko-comment ako sa kanyang comment din dito sa atin. Nang sa ganun ay mapanood niya to. Nang sa ganun ay magkaroon din siya ng mas more na magandang idea kasi siya yung may-ari ng business. Okay, for both parties, business owner and the investor, ito po ang pinaka-safe, isa sa pinaka-safe ito for me lang, disclaimer, for me lang, idea ha. For me, ito yung pinaka-safe para doon sa tanong ni Den 9337 na paano malalaman ng investor kung magkano ang kinita ng isang buwan? Pwede po pa siyang madaya ng pinag-investehan niya kasi this is talaga possible na mangyari, no? Usually kapag maayos at organize ang ating
kung tayo ang investor, no, ang ating pinag-investahan, ay siyempre, we have the right to ask for the financial report. Ano ang mga naging gastos, ano ang mga naging profit and loss. Ano po ba ibig sabihin ng profit and loss? So, sa losses po, ito po yung halimbawa, may nasira, no? Nasira yung items, kinancel yung items, masisira na yung items, ibinenta ng mas mura, something like that. Paano kung halimbawa ay masalimuot ang negosyo? Halimbawa yung negosyong pinag-investan natin katulad ng sari-sari store. Kasi sa totoo lang masalimuot ang sari-sari store. At ito ay magbabase na lang talaga sa sales at saka sa expenses. And then titingnan ng profit margin. So, kumbaga ba ay ito hindi maiisa-isa ang items. Hindi katulad ng sinample natin kahapon, itlog business iyon, egg business. We've been in almost 20 years in egg business. So ako, alam ko na ang kalakaran dyan. Madaling ma-foresee, madaling makwenta, lalo na ng probable, ang transaksyon pagdating sa pag-iitlog. Kaya po, kahapon, yun po yung doon umikot ang ating topic. Naintindihan po ba? Kasi nga, sa egg business po na kay Mama Pearly Shell, pag humango ng itlog, ibebenta per tray, tutubuan lang kung magkano puhunan, and then that's it. Makikita mo na ang probable na lalabas na kitaan. So, when you say probable, close to exact. Kaya, medyo hindi malabong, kaya medyo malabo, kaya medyo malabong madaya yung kanyang kamag-anak para doon sa result na lalabas when it comes to financial report. Paano nga kung ibang klase ng line of business, iba ang klase ng negosyo? Halimbawa na nga lang nga dito sa grocery, ganito, no? Meron akong paraan para sa mas mabilis at mas less hassle, halos walang hassle, na pwede nating i-alok sa pwedeng mag-invest sa negosyo natin or tayo na mag-i-invest. Eto, meron pong dalawang magandang paraan. So, una, ang advantage ng una na ito, walang financial report na ibibigay si business owner. At the same time, less sakit ng ulo sa pag-aaral kung maganda ba ang kinikita, kung maayos ba talaga yung negosyong pinag-investa natin, sa part naman ng nag-invest. So, ibig sabihin, both parties has the advantage. Okay. Dito sa una is, pwede tayong gumamit ng percentage rate. Depende sa kung magkano din ang ininvest sa atin. Okay, so makinig mabuti para doon sa mga business owner na nag-invite na mag-invest sa kanilang negosyo, ano ang pupwede nating ma-i-offer na kakabig din ang ating investor nang hindi tayo mahihirapan sa mga kung ano-anong perpernalya na financial report. Okay, tandaan, percentage, ang i-offer natin, depende sa kanilang ininvest kung magkano. Halimbawa, magbibigay po ako ng sample. Ako po ang mag-i-invest sa inyo. Ngayon, baliktarin natin para hindi ako malito. Kayo po ang mag-i-invest sa akin. Sample lang to. Halimbawa po, Mami Park, meron akong 100,000 na i-invest sa hanap buhay mo. Ngayon, magkano ang pwede kong kabigin monthly? Gusto ko monthly, may nakakabig ako para sa ininvest kong 100,000. Ngayon, eto naman po ang pwede kong isagot. No? So, magpe-pretend tayo na kunwari nasa transaction na. Okay, 100,000 po. Ang pinakakaya ko lang pong i-offer sa inyo ay pinakamalaki na po ang 3%. No? Pinakamalaki na po ang 3%. However, sa case po ng negosyo ko ngayon, kaya naman pong ibigay ang 3%, pero hindi ko po gusto na 3% ang ibigay sa inyo. Gusto ko lang po, uubra po ba sa ibinigay nyo na 100K na ininvest, 1.5% or 1% flat. Ngayon, magkikwenta ka naman na investor. 1% per month. Okay, sige. Tingnan nga natin. 100,000 times 1% is equals to 100,000 times 1% is equals to 1,000. Okay.
Ang usapan natin ay 6 months lang or 12 months. So, doon muna tayo sa 6 months lang muna. Within 6 months po. Ibabalik ko po within 6 months ang inyong ininvest, and at the same time, within 6 months, monthly, every month, makatatanggap po kayo ng 1% ng ininvest nyo. Nagigets? So, ibig sabihin, kung sa 100,000, ang 1% ay 1,000 or 1,000, ita-times natin sa 6. Times 6 dahil 6 months ang usapan, kumita po ng 6,000 within 6 months ang inyo pong 100,000. Okay. Ano mas maganda? I-invest o ilagay sa bangko? Yan po ang tanong ko sa inyo. Eto naman ang tanong. Ano ang mas maganda para sa mga may business, mga business owner? Mas maganda bang mag-loan o mas magandang mag-invite ng mag-i-invest? Okay. Isasample ko po ay halimbawa, nag-a-around 13 to 14% ang tubo ng 100,000. Kasi ganun po talaga naglalaro. I-flat na lang po natin sa 13% ang tinutubo po ng mga business, mga nagpapaloan, no, mga lending, mga nagpapaloan. Nasa ganun po, 13%. Kaya po umaabot ng almost 30% kasi nga po, kung 12 months ang terms of payment. So, yung 100,000 po, kung inutang natin, kesa nag-invite tayo na mag-i-invest, inutang na lang natin, times, sana nakikinig si Ma'am Pearly Shell, ano, times 13%. 13,000 po ang tutubuin, 13,000. Imagine that. So, napakalaki. 'Di ba? Napakalaki. Kung susumahin nyo po, versus 13,000 inutang natin sa mga lending, versus nag-invite tayo ng investor, 6,000 lamang ang babayaran natin sa kanila within 6 months. Magkano difference? 7,000 nakatipid tayo. 'Di ba? 7,000 nakatipid tayo bilang mga business owner. Nag-invite tayo ng mag-i-invest, 1% binigay natin sa kanila kasi wala naman silang hirap eh, nag-invest lang eh, no? Basta monthly meron silang matatanggap na 1% sa ininvest nila na 100,000. Parang ganon, no? Nagigets po ba? Nagigets? Baka hindi nagigets, ha? Pakinggang mabuti. Okay. So, ano po ang mas maganda? Ngayon, may mga disadvantages at may mga risk pagdating sa ganito. Ang risk, mas marami ang risk doon sa mag-i-invest. Kasi unang-una, kailangang mapili mo ang negosyong pag-i-investan mo kung in good status ba ang negosyo. Stable na, strong na, nakikita mo talaga mataas ang demand. No? Regardless kung magkakamag-anak kayo, magkakaibigan, nakikita mo. Dahil papasok po dito ang good faith, at ano po ba yung tinatawag na good faith sa negosyo? Ang ibig sabihin po ng good faith sa business, ito po ay yung honesty of a person during the contract or during the agreement. So, ibig sabihin, yung tiwala talaga, kailangan ay nahandito. Kailangan yung tiwala ay ma-establish. Kapag may trust issue kayo sa ganitong klase na papasukin yung sitwasyon na mag-i-invest kayo or kayo yung may negosyo, wag nyo nang ituloy. No? Kasi it always run with or comes with good faith. Kailangan may tiwala sa isa't isa para mangyari ito. Okay. So, ito po yung kailangan na ikino-consider ng mag-i-invest. Kailangan in good faith at kailangan makita ang status ng negosyo na kung tama bang dito mo ilaan ang iyong pera. Na baka kasi mas mabuti pang natutulog na lang sa bangko kaysa naman mapurnada. No? So, sa agreement din, pag-uusapan niyo din kung ano yung mga senaryo na maaaring mangyari. Kung ang inyo bang pag-uusap ay kung sakaling ma-liquidate, malugi, mabankrupt ang negosyo, ay ibabalik na lamang ang ininvest nyo at hindi na kayo kakabig ng pinag-usapan nyo, nakikitain mo supposedly, kakabigin mo as investor. So, or still, kailangang ibigay pa rin lahat. So, papasok lahat dyan yung mga ganyang senaryo at conditions. So, kaya kailangan maalam sa mga ganyan para sa safety ng mag-i-invest. Doon naman sa magnenegosyo na nagnenegosyo na mag-i-invite ng investor. So, syempre,
to be safe na mapangalagaan kung paano nyo ginagawa ang negosyo nyo at idea at kasi hindi maiiwasan, magtatanong si investor, paano ba gumagana yung negosyo mo? Paano ba ginagawa yan? Halimbawa, gumagawa ka ng produkto, paano ba ginagawa yan? No? Alam nyo po kasi, bibigyan ko kayo ng sample. Meron po akong isang kakilala, meron siyang ginawang produkto. And then yung produkto na yon dahil sa gustong makipag-merge ng isang malaking negosyante, tinulungan siya. Ginawa siyang presidente, no? Pero yung produkto sa kanya galing, sa kanya kung paano ginagawa ang produkto. Hindi na ako magpapangalan, guys. Kasi literal nakita ko yun Literal talaga nasaksihan ko. Sa kanya talaga yung produkto, tinuro niya kung paano ginagawa, pati yung kanyang mga client, no? Inano na rin, i-share niya. Parang katulad nung nangyari sa The Design is Very Co, yung kauna-unahan kong kwento doon, yung sa nanay ko, nakipag-merge siya. Ang kanyang capital share ay knowledge at saka yung mga customers namin. Pero nung bandang huli, initsapwera na siya, pati mga customers namin, nakuha din. So, doon sa mga may mag-i-invest sa inyo, kayong mga business owner na may mag-i-invest sa inyo, hindi lahat ng sikreto sa negosyo ay kailangan inilalantad nyo o i-share nyo. Kasi baka mamaya, gayahin kayo, pagkatapos na ng transaction nyo, ng agreement nyo, ng contract nyo, gayahin kayo, o kaya naman ay kalabanin kayo. So, yung nakita ko nga na just recently lang, actually last year yon, nakita ko nga na ganun nga yung nangyari. Inano siya, ginawan siya ng issue, nang sa ganun ay wala siyang maging laban, at hanggang sa nag-anuhan na lang sila, nag-separate ways na lang sila. Kaso, na-share na niya yung galawan sa larangan ng negosyo na ginawa niyang produkto. So, kaya ang nangyari is, kumbaga ba, yung sarili mong idea, yung sarili mong pati kliyente mo ay nakuha, 'di ba? Nagaya na yung negosyo, nakuha pa pati ibang kliyente mo. So, kaya kailangan maingat ang mga may negosyo na nag-i-invite ng investor. Yung iba kasi talagang may nag-i-invest just bukod sa kumita ay to learn how your business work, especially kung kaya sila nag-invest sa'yo dahil maganda ang takbo ng iyong hanap buhay. No? So, ginaya na. Pagkatapos ng agreement nyo, nagsolo. Ginaya hanggang sa naging kalaban mo siya sa market. So, doon ang ingat. No? So, kaya ito ay pinag-uusapan, pumapasok talaga dito ang good faith sa negosyo. Okay? So, kung ang usapan lang ay pagdating lang sa kakabigin ni investor, yun lang ang usapan. There's no such thing na mangyayari na lahat na lang ng bagay sinishare nyo, lahat na lang ng bagay sinasabi nyo. Lalo na kung hindi nyo naman, dadating ang panahon na hindi naman talaga mabigat ang relasyon nyo sa isa't isa. Halimbawa, kaibigan nyo lang siya, pero hindi talaga literal na kaibigan-kaibigan. Hindi nyo best friend, hindi nyo kamag-anak, or hindi nyo magulang, hindi nyo kadugo. No? Minsan nga, kadugo no? Inaano ka pa, winawalang hiya ka pa. So, paalala lang ha, at least alam nyo na, may idea kayo. Maging mautak, negosyo ang pinag-uusapan. Hindi yung dahil naakit ka lang na may mag-i-invest sa'yo. Yun pala, eventually, magsosolo na. Okay, sana naririnig din to ni Ma'am, ni Ma'am Pearly Shell. So, this is a further explanation and further pagninilay sa ating, sa ating negosyo. So, tapos na tayo sa mga advantage and disadvantage ng number 1 na paraan para safe na hindi madaya both parties. Doon naman tayo sa pangalawang paraan. Halos same lang nung una, pero ito ay hindi na natin dadaanin sa percentage. Peso method na. Diretsahan. Bibigyan kita 2,000, 1,000 buwan-buwan. Pahiramin mo lang ako ng sa loob ng 1 taon. Bibigyan lang kita ng ganitong amount. Okay ba sa'yo? So, yung advantage and disadvantage, doon sa una, same lang. Ang maiiba lang ay yung yung paraan ng pagkabig ni investor na kung peso method na, diretsahan pera na, no? Or dadaanin sa percentage method na number 1 kanina. Nagigets po ba? So, ganun lang siya kasimple. Yun lang yung dalawang paraan na yun, no? Halos same lang. Pero, syempre, iba pa rin yung alam natin kapag gumagamit tayo ng percentage. Kasi, i-relate nga natin yan doon sa kung mas maganda din pa bang mangutang na lang kesa
mag-ano na lang. Isusundutan naman natin to ng tanong, yung parang confusion ni Ma'am Pearly Shell na iniisip niya kung mas maganda bang mangutang na lang or i-invite na lang or payagan na lang na mag-invest yung kamag-anak niyang interested mag-invest sa negosyo niya. So sana may natutunan kayong lahat. Alam niyo po ba, for the very first time na i-share ko yan sa inyo. At nagpapasalamat ako kay Ma'am Pearly Shell na nasimulan na magtanong ng ganyan. Siguro nagsimula din kasi yan dahil doon sa isisimula akong mag-open sa inyo na kinakapos na ako ng puhunan, no, dahil dadating ang napakalaking okasyon at talagang stretch ako. I'll be honest with you guys. Kaya lang, kaya siguro nagkaroon na din ng ganyang idea na makapagtanong kayo. And so far, at sasabihin ko sa inyo, lilinawin ko sa inyo, I am not inviting investor in my business, no? Kaya naman, no? Ako kasi yung tipo ng negosyante na gagawa ako ng paraan at hangga't maaari ayoko nang may naiistorbong ibang tao, no? Or kaya may naaabala ako or meron akong minsan 'di ba sasabihin natin mainam pang mangutang na lang kahit malaki ang ating babayaran kaysa naman sa magkakaroon tayo ng problema sa pagitan natin sa kakilala natin na nakiray doon sa hanap buhay natin, no? At least tayo lang to, no? Wala nang nakadikit sa atin, no? So, yon yung magandang ma-share ko sa inyo at matututunan nyo, no? So, sana na-appreciate nyo lahat ang pagtuturo ng Mami Park sa inyo at pagbibigay ng idea. Dumadating na talaga tayo, guys, doon sa lumalalim na ang mga topics na pag-uusapan natin. And I'm so happy na matatalino kayo kasi nais nyong matuto at tinatanong nyo yung mga bagay na ganito. And I'm so happy din na kahit papaano, nasasagot ko kayo at nagugustuhan nyo at nakikita nyo yung logic sa pinag-aaralan natin at pinag-uusapan natin. So, shout out muli kay Ma'am Dorothy Joy Cruz na natuwa ako sa comment niya din nga na parang kausap nyo lang, parang face to face lang tayong nag-uusap, no? So, ibig sabihin, komportable kayo na manood ng aking vlog. Hindi kayo nahihirapang umintindi. No, kung nahihirapan, again, at may more tanong, magtanong dyan ng maayos, mag-comment dyan ng maayos at pwede naman natin ulit pagnilayan, no? Ika nga maayos na pagninilay at magkaroon tayo ng more broad critical thinking nang sa ganun ay alam natin ang possible advantage and disadvantage na mangyari sa hanap buhay natin o sa kabuhayan natin. So, make a good choice. Have a good day ahead of you. Happy selling mga kasari. This is Mami Park and this is Team Park Fighting. Mwah! Bye! Guys, may membership button dyan at saka thanks button. Kung hindi masama sa loob mo, pwede mong pindutin. Diba? Ganun lang naman yun. Bye! Tapos kung ayaw mo naman, kung hindi ka pa subscribe, mag-subscribe ka na sa akin. No, ganun. Tapos manood ka ng video. Sa ganun, natulungan mo na ang Mami Park. Bye!